Isang binata ang sumama sa kanyang pamilya sa isang bahay bakasyunan malapit sa lawa, kung saan muling nagkita sila ng isang kaibigang kababata na ngayon isang napakagandang dalaga. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsusumikap na mapabilib ito ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagbagsak. Pumunta sina Bastian at ang kanyang pamilya sa probinsya upang magbakasyon sa bahay bakasyunan ng isang kaibigan sa tabi ng lawa. Pagdating nila roon, nagtaka sila nang makita nilang walang tao at walang kuryente. Sa kabila nito, nag-ayos sila ng kanilang mga gamit, at ang mga magulang pa nga ni Bastian ay naligo sa lawa kahit gabi na. Nagkaroon ng bagyo hindi nagtagal matapos silang dumating, kaya natulog ang pamilya habang umuulan. Sa gitna ng gabi, nagising si Bastian at nakita ang anino ng isang babaeng nakatayo sa harapan niya. Nang maglaon, humiga ito sa kama sa tabi ng kanya, at muli siyang natulog. Kinabukasan, dumating na si Luis, ang may-ari ng bahay bakasyunan at matalik na kaibigan ng kanyang ina. Habang naghahanda ng agahan, hinanap ni Bastian ang kanyang gaming console sa kanyang ina na si Violet, na itinuro naman ito sa ibabaw ng piano. Naabala ang binata sa pagtugtog ng piano, habang ang kanyang nakababatang kapatid na si Toto ay napag-alitan dahil sa pagkain ng chichirya bago mag-agahan. Tinanong ni Luis ang kanyang anak na si Chloe kung gin-icing nito ang magkapatid noong gabi, ngunit nagreklamo lamang ang dalaga tungkol sa pagpasok ng mga ito sa kanyang kwarto. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit inutusan siya ng kanyang ina na dalhin ang magkapatid sa daungan, at nagbanta pa na kukumpiskahin ang kanyang cellphone kung hindi susunod. Walang magawa, sinunod ni Chloe ang utos. Habang naglalaro si Toto sa tabi ng lawa, pinanood ni Bastian si Chloe na nasisikatan ng araw. Ipinakita ni Toto ang mga batong kanyang nakolekta, at hinimok siya ni Bastian na maghanap pa upang ibenta nila. Nang umalis si Toto, inalok ni Bastian si Chloe ng inumin, ngunit tinawag siyang sinungaling dahil pinaalis niya ang kapatid para mapag-isa. Tinanong ni Chloe kung may cellphone na siya, at sinabi ni Bastian na magkakaroon siya sa kanyang kaarawan. Bumalik si Bastian sa tabi ng lawa habang si Chloe ay naghubad at tumalon sa tubig. Inaya siya nitong sumama, ngunit nahihiyang pumasok si Bastian sa tubig nang hindi inaalis ang kanyang damit. Hindi na siya lumangoy, kaya tinukso siya ni Chloe na takot siya sa multo. Nang makita ni Chloe na hindi alam ni Bastian ang kwento, ikinwento niya ang alamat ng batang nalunod sa lawa. Ipinaliwanag ni Bastian na hindi niya gusto ang paglangoy dahil muntik na siyang malunod noong bata pa siya. Interesado naman si Chloe sa pakiramdam ng pagkalunod. Sa paglubog ng araw, humiga si Chloe sa gitna ng kalsada. Nilapitan siya ng magkapatid, dala ang mga litrato niyang kinuha nila. Nagrereklamo si Chloe dahil hindi raw siya mukhang nawala sa mga larawan. Kinabukasan, sumakay ang dalawang pamilya sa speedboat upang libutin ang lawa. Hindi maiwasang titigan ni Bastian si Chloe sa buong biyahe. Pagdating nila sa bahay ng bagong kasintahan ni Luis na si Brian, naibahagi ni na Luis at Violet na magkaibigan ang kanilang mga ina kaya lumaki silang magkasama. Habang nagkukwentuhan ang mga matatanda, niyaya ni Chloe si Bastian sa isang lawa sa burol. Ibinahagi ni Chloe ang alak na kinuha niya mula sa bahay ni Brian. Hinawakan ni Chloe ang kamay ni Bastian upang ikumpara ang laki nito. Ipinahawak niya rin ang kanyang mga daliri, at sinabi nitong malamig ang mga ito na parang sa tapos na. Natawa si Bastian sa kakaibang iniisip ni Chloe. Inamin niyang minsan ay naiisip din niya ang ganitong mga bagay, tulad ng ideya na hindi kayang kagatin ng isang tao ang sariling laman hanggang damyugo dahil pipigilan ito ng sakit. Sinubukang kagatin ni Chloe ang sarili ngunit natigil nang dumating si Stan, kaibigan niya, kasama ang bagong kakilala nitong si Oliver. Lumabas ang usapan tungkol sa nakaraang relasyon ni Chloe, kaya niyaya siyang lumayo ng dalawa. Ngunit niyaya pa rin ni Chloe si Bastian na sumama. Habang naglalakad sa gubat, nalaman nilang si Oliver ay anak ni Brian. Umabot sila sa lawa, at sinabi ni Chloe na malamang ay maghihiwalay ang kanyang ina at si Brian dahil hindi ito nagtatagal sa mga relasyon. Bigla namang sumigaw si Stan, sinasabing may humila sa kanyang paa sa ilalim ng tubig. Nagtawanan lamang ang iba, at hinamon ni Stan na pumasok sila sa tubig kung hindi nila siya pinaniniwalaan. Nagdesisyong bumalik si Bastian sa bahay bakasyunan, dala ang pakiramdam na naiiwan. Mag-isa siyang naglalakad sa kagubatan nang bigla siyang makarinig ng boses mula kung saan. Wala siyang nakikitang tao sa paligid. Binilisan ni Bastian ang lakad, ngunit biglang tumalon si Chloe sa kanya, dahilan para matakot siya. Nagpa siya si Chloe na sumama na lang pauwi kay Bastian, kaya't nagbahaginan sila ng alak habang pauwi. Pagdating sa kubo, nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Bastian dahil sa alak, kaya't tinulungan siya ni Chloe sa banyo. Matapos iyon, pinapasok siya ni Chloe sa shower para maglinis. Sa gulat ni Bastian, sumama si Chloe sa kanya sa loob ng bathtub at hinugasan siya.
Dahil sa kanilang pagiging malapit, mas lalo pang nahulog ang loob ni Bastian kay Chloe, lalo na nang magsimula itong maghugas ng sarili. Kinagabihan, sa kubo ni Luis, nagising si Bastian at kumuha ng tubig. Bigla siyang nakarinig ng tunog sa labas kaya lumabas siya at natagpuan si Chloe na naliligo sa dilim ng lawa. Kinabukasan, naghanda ang kanilang pamilya para sa picnic, ngunit nanatili si Chloe sa kanyang kwarto, natutulog. Ang iba ay naglaro buong araw hanggang sa magising si Chloe ng hapon at magbisikleta. Nakita ito ni Bastian at naisip ang manghiram ng bisikleta mula sa kubo. Tumulong ang kanyang ama na si Roman na ayusin ang bisikleta. Habang ginagawa ito, narinig nilang nag-aaway si Chloe sa isang tao sa telepono. Kinagabihan, tinanong ni Bastian ang kanyang ina tungkol sa kwento ng taong nalunod sa lawa. Tinanong ni Violet ang kaibigan nito, ngunit iginiit ni Luis na gawa-gawa lang iyon ni Chloe. Isang hapon, habang nakikinig si Bastian ng musika sa pantalan, isang figure na may puting tela ang lumapit sa kanya. Nang makarating ito sa harap niya, natakot siya at agad na itinulak ang figure sa lawa. Hindi gumalaw ang figure habang lumulutang ito, kaya tinawag ito ni Bastian. Biglang inalis ni Chloe ang tela at pinagalitan siya dahil hindi siya sinubukang iligtas. Inimbitahan siya ni Chloe sa isang party, kaya tumulong siya dito maghanda. Habang naghahanap ng damit si Chloe, hindi maiwasang titigan ni Bastian ang katawan nito. Hinagisan siya ni Chloe ng damit na maaaring isuot. Wala siyang magawa kundi magpalit ng damit sa tulong nito. Pinatalikod siya ni Chloe habang siya naman ay nagpapalit ng damit. Upang magmukhang matipuno, sinabi ni Bastian na nakakita na siya ng katawan ng babae, ngunit sinabi ni Chloe na kailangan niya itong paghirapan bago makita ang sa kanya. Kinuha nila ang isang puting tela at nagtungo sa party. Habang naglalakad, tinanong ni Chloe kung magiging multo kaya sila pag natapos. Sumagot si Bastian na maaaring wala silang pagpipilian. Sinabi ni Chloe na naniniwala siyang hindi alam ng mga multo na wala na sila. Nang dumating sa party, inalok ni Chloe si Bastian ng inumin at hinikayat siyang humanap ng nagugustuhan. Dumating si Oliver at dinala sila sa likod bahay kung nasaan si Stan at ang mga kaibigan nito. Nagbahagi ang mga lalaki ng mga kadudadadang video. Pinilit ni Stan na ipakita ito kay Bastian sa kabila ng pagtutol ni Chloe. Nagpanggap si Bastian na hindi naapektuhan kahit hindi niya nagustuhan ang nakita. Sinabi ni Oliver na magkamukha sila ni Chloe, kaya nagsimulang ituring siya ng babae na parang kapatid. Habang tumatagal ang gabi, nakita ni Chloe ang kanyang ex-boyfriend na si Jackson kasama ang ibang babae. Dahil dito, uminom pa siya ng marami at tinanggap ang paanyaya ni Oliver na sumayaw. Sinama niya si Bastian sa dance floor. Suot ang maskara ng multo, naging mas kumpiyansa si Bastian dahil sa alak at nagpakitang gilas sa pagsayaw. Nang mapagod, nanood na lang siya habang naglalaro si Chloe at Oliver. Nagselos si Bastian kaya't bumalik siya sa dance floor ngunit aksidenteng nasiko sa ilong ng isa sa mga sumasayaw. Habang dumudugo ang kanyang ilong, nakita niyang mas naging malapit si Oliver kay Chloe. Lumabas siya ng party upang pakalmayin ang sarili at sinaktan ang sariling kamay upang patunayan na matatag siya, ngunit hindi ito naging epektibo. Nakita niya ang bangkay ng isang USA sa kalsada na tila nasagasaan. Hindi niya ito pinansin at naglakad pa uwi. Habang natutulog, nagising siya mula sa isang panaginip at naglinis sa banyo. Hindi pa siya nakakapagbihis nang marinig niyang dumating si Chloe. Dali-dali siyang bumalik sa kama na tanging kumot lamang ang nakatakip sa kanya. Nang pumasok si Chloe, tinanong niya kung paano ang party. Ikinwento ni Chloe na huminto sila sa pagsayaw matapos siyang umalis dahil nagreklamo ang mga kapitbahay sa ingay. Ibinahagi rin niya ang tungkol sa kanyang ex-boyfriend, kaya tinanong ni Bastian kung bakit sila naghiwalay. Sinabi ni Chloe na iniwan siya ni Jackson dahil tumanggi siyang gawin ang mga bagay na gusto nito. Nag-usap pa sila hanggang sa magpalipas ng gabi, at naging mas malapit sila sa isa't isa. Sa kanyang pagkadismaya, natuklasan niyang si Chloe ay nakikipag-usap kay Oliver. Dahil dito, nagpasya siyang umuwi ng mag-isa. Pagkaraan, bumalik si Chloe at mabilis na nagpalit ng damit bago umiyak sa kanyang kama. Upang pasayahin siya, kinuha ni Bastian ang ice cream para sa kanya. Medyo gamaan ang loob ni Chloe, kaya ibinahagi niyang ang pinakamalaking takot niya ay ang hindi matanggap ng iba at ang pagiging mag-isa. Pinakalma siya ni Bastian, sinabing hindi siya nag-iisa dahil palagi niyang kasama ang kanyang multo. Inamin din ni Bastian na mas mabuti pa ang takot ni Chloe kaysa sa kanya. Sinabi ni Chloe na ang takot ni Bastian ang pinakamasama niyang narinig. Upang patunayan na hindi ganoon kasama ang takot niya, sinimulan ni Chloe ang pagpapaligaya sa sarili habang tinatawag ang kanyang ina. Naramdaman ni Bastian ang pagkapahiya, at nang marinig niyang papalapit si Luis sa hagdan, nagtago siya sa aparador.
Pagdating ni Luis, binago ni Chloe ang usapan at tinanong kung ano ang hapunan. Dahil dito, nairita si Luis at biniro siyang daga ang ihahain. Pagkaalis ni Luis, lumabas si Bastian mula sa aparador, at natawa lamang si Chloe. Paglubog ng araw, nagsimula si Chloe at ang magkapatid na magbuo ng puzzle. Dumating sina Brian at Oliver at sumali sila sa hapunan. Ngunit nanatili si Bastian sa patio table, ayaw niyang makita si Chloe na malapit kay Oliver. Kalaunan, sumama si Bastian kina Oliver at Chloe habang ibinahagi ng babae ang kunwaring litrato ng multo na kinuha nila. Tinanong ni Oliver kung bakit siya interesado sa kwento ng multo gayong hindi naman ito totoo. Iginiit ni Chloe na nararamdaman niyang totoo ito. Ngunit para kay Oliver, medyo bata ang maniwala sa ganoong kwento. Dahil dito, nagpaalam si Chloe upang kumuha ng inumin, iniwang mag-isa ang dalawang lalaki. Ginamit ni Oliver ang pagkakataon upang payuhan si Bastian na matulog na, ngunit tumanggi ang binata, ayaw niyang maiwan si Chloe kasama si Oliver. Binanggit ni Oliver na tila nagpakita si Chloe kay Bastian kanina, kaya tinanong niya kung may nangyari na sa kanila. Nagsinungaling si Bastian na mayroon, dahilan para purihin siya ni Oliver. Pagbalik ni Chloe na may dalang inumin, iminungkahi niya ang isang paligsahan kung sino ang makakagat sa sarili hanggang damyugo. Makalipas ang ilang sandali, hinuhugasan ni Bastian ang dugo sa kanyang kamay matapos magawa ang hamon. Habang naghahanda para matulog kasama si Chloe, inamin ng babae na ayaw niyang umalis si Bastian. Sinabi naman ng binata na ganoon din ang nararamdaman niya. Bigla ang pinatay ni Chloe ang ilaw, tinanggal ang tapal odo, at hinayaan si Bastian na hawakan siya. Niyakap niya si Bastian bago siya pinahintulutang magpaligaya ng sarili sa harap niya. Pagkatapos, naglinis si Chloe at muling binuksan ang ilaw, tumatawa sa nangyari. Lalong nahulog ang loob niya kay Bastian, na nanatili buong gabi na pinapanood siyang matulog. Ginugol ng dalawa ang natitirang taginit na magkasama, lumalalim ang kanilang ugnayan. Subalit, nalaman ni Bastian mula sa kanyang mga magulang na babalik na sila sa lungsod kinabukasan. Habang nanananghalian, nakatanggap si Chloe ng mensaheng ikinabagabag niya, kaya tumayo siya mula sa mesa. Nag-aalala, sinundan siya ni Bastian sa kusina, ngunit tinawag siya ni Chloe na sinungaling bago tumakbo palabas. Sumakay si Chloe sa kanyang bisikleta upang magpalamig ng isip at bumalik ng 10 oras ng gabi. Nang marinig siyang dumating, nagkunwaring natutulog si Bastian, ngunit nakita niyang kinuha lamang ni Chloe ang kanyang jacket bago muling umalis. Sinundan siya ni Bastian sa isang bonfire kung saan kasama nito ang kanyang mga kaibigan. Tinanggap siya ni Stan sa kanilang tambayan at binanggit ang chismis na natulog sila ni Chloe, na siyang dahilan kung bakit galit ang babae sa kanya. Napansin ito ni Chloe kaya't iniwasan niya si Bastian. Habang lumilipas ang gabi, nakita niyang mas naging malapit si Chloe kay Oliver, dahilan para magselos siya. Nagpunta ang dalawa sa gubat, at nabahala si Bastian kung ano ang mangyayari sa kanila. Sinubukan niyang balewalain ito at nakipagbanding sa iba, kahit sumubok ng sigarilyo sa unang pagkakataon. Pagsikat ng araw, dumating ang huling araw ni Bastian doon. Sa lawa, nakita niya si Chloe na hinahalikan si Oliver. Biglang iminungkahi ng isa sa grupo na magnakaw ng alak sa bahay ni Brian. Imbes na dumaan sa daan, hinamon ng grupo na lumangoy sa lawa papunta sa bahay. Nag-atubili si Bastian ngunit pinilit siyang sumunod. Habang lumalangoy, napag-iwanan siya at nawala sa tubig. Makaraan ng ilang oras, nagpaalam sina Violet at Roman kina Brian at Luis. Bago bumalik sa lungsod, dumaan sila sa kabilang panig ng lawa kung saan may isang alaala para kay Bastian, ang batang nalunod sa kwento ni Chloe. Tulad ng sa kanyang kwento, hindi matanggap ng multo ni Bastian na patay na siya. Desperado siyang bumalik sa bahay ni Chloe, kung saan natagpuan niya ang babae na nagdadalamhati pa rin sa kanya. Tinawag siya ni Bastian, at matapos ang ilang sandali, lumingon si Chloe, tila narinig ang batang nagkatotoo sa kanyang kwento ng multo. Support my channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng comment.